Magandang hapon mga karadyo Agri. Welcome sa isa na namang masaya at makabuluhang episode ng Patok. Ang inyong programang hatid ay mga bagong kaalaman at good vibes. Ako po si Vina. At ako naman si Rose. Ayan, magandang hapon sa lahat ng mga karadyo Agri natin ngayon na naka-tune in at sa mga laging sumusubaybay. Ayan. Welcome sa ating masayang tambayan tuwing hapon. Ayan, panibagong episode na naman ng ating pagsasamahan ngayon. Ayan. Ayan, tama ka dyan partner. Kaya naman bago tayo magsimula, batiin muna natin ang lahat ng ating mga karadyo Agri na naka-tune in at nanonood ng live via our Facebook page. At syempre, batiin din natin ang ating Director 4, Sir Junicio G. Alvindia, ang ating Director 3, Sir Joel Vidator, ang ating mga Division Chiefs at Section Chiefs po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, hindi natin kakalimutan ang mga security personnel at utility workers natin. At ang mga empleyado ng PhilMec, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, at para sa mga first-time listeners natin ay welcome na welcome kayo dito sa ating programa. Ayan. At dahil ngayon lang kami ulit nag-live Yes. sa Facebook, syempre, special din ang ating episode na Yes, pagsasamahan naman. for today. Dahil ang episode nga natin ngayon ay tungkol sa isang pop culture at phenomenon na patuloy na namamayagpag sa Pilipinas. Yan nga ang Ano ba yun, partner? cosplay. Ayun. Yan. Siguro Ayan. marami ring naghintay at nagsumubaybay siguro sa teaser, no? Yes, tama ka dyan, partner. At hindi lang ito basta pagsuot lang ng costume, partner, ha? May kwento, passion, at artistry din sa likod nito. Partner, para sa mga hindi pa masyadong familiar, ano nga ba yung cosplay? Ayan, ang cosplay ay isang uri ng sining kung saan ang isang tao ay nagsusuot ng costume at ginagaya ang paborito nilang karakter mula sa iba't ibang media tulad nga ng anime, ng manga or comics. Andyan din yung video games, pelikula, o yung mga programa sa television at maging sa libro. Kaya pala cosplay kasi costume at roleplay. Kaya naman ang tawag sa mga gumagawa nito ay cosplayer. Pero 'di ba partner, dati ang cosplay ay kilala bilang isang Japanese global pop culture phenomenon. Bakit na cross out ang Japanese? Yan, ang ganda ng tanong mo, partner, no? Kasi dahil hindi na lang ito kasi exclusive nga sa Japan. Ang cosplay ay sikat na sa buong mundo, pati na dito sa Pilipinas. Kaya naman maraming kabataan ang naiengganyo dito. Pero partner, hindi overnight lang syempre na uso ang cosplay. Mahaba Yes. din yung history nito. Tama ka dyan. Alam nyo ba na nagsimula ang cosplay noong 1900s pa kay Mr. Skygak? Tama ba ako ng pronunciation? Yes, partner. Yon. Tapos, noong 1950, dahil sa Worldcon, doon nagsimula ang mas malalaking cosplay gatherings. At noong 1980, isang Japanese writer na si Nobuyuki Takahashi ang gumamit ng salitang cosplay mula sa salitang costume play. Ayun. At syempre, hindi rin nagpahuli ang Pilipinas, no? Dahil noong 1995, nagkaroon na tayo ng unang cosplay convention sa mga malls. Wow. Ayan. Sumikat ito noong late 90s. Yan. At dahil nga nag-boom ang anime, lalo na noong pinalabas yung Yu Yu Hakusho or yung kilala nga sa tawag na Ghost Fighter. Ayan, tama ka dyan, partner. Tapos noong 2000, nagkaroon ng unang major cosplay convention, ang Anime Explosion sa SM Mega Mall sa Manila. Dito ay pinakilala ang cosplay sa Pilipinas. Isang convention ito nakalaan sa mga anime fans. Ayan. Kaya grabe talaga ang naging boom ng cosplay dito sa bansa natin. Kasi mula noon, tuloy-tuloy talaga yung pagsikat ng Totoo. cosplay, di ba? Ayan, partner, no, napansin mo ba na sobrang dami yung ng klase rin ng mga cosplayers ngayon, no? Iba-iba yung style, iba-iba rin yung mga atake sa Yes. pagko-cosplay. Ayan, may sobrang high quality, may super budget friendly, at may mga talagang mga out of this world nga naman ng mga cosplay. Ayan. Kaya sa segment na ito, kikilalanin natin ang iba't ibang uri po ng mga cosplayer mula sa pinaka-pro hanggang sa pinaka-unique. Unang-una nga dito, partner, yung professional cosplay.
Tama, partner. Yung iba nga sa kanila may mga sponsors, may endorsements, at nagiging guest pa sa malalaking pop culture convention sa loob at labas ng bansa. Ayan. Oh. At dahil nga dyan, partner, may ang ibang professional cosplayers ay gumagawa na rin ng sarili nilang cosplay tutorials, props, at workshops. Parang ginawa na rin nilang business yung pagko-cosplay. Ayun. Kaya nga may tinatawag na tayong mga full-time cosplayers dahil ito na yung pinagkakakitaan na rin nila. Minsan, yung ibang mga professional cosplayers, binibenta nila yung mga prints nila sa mga conventions. May mga booth kasi dyan, ang mga nagfa-facilitate dyan, yung mga cosplayers mismo, kung saan yung mga photos na kinuha nila, na sa mga photoshoots, binebenta nila doon sa convention. Ayun. So, hindi lang siya hobby. Pwede ka din kumita. Yes, Ayun. exactly. Ayun, so kaya naman sobrang dedikasyon ang puhunan ng mga pro cosplayer. Next naman tayo, partner, yung sexy cosplayers. Oh. Ayan. Sila yung mga nagpo-portray ng daring, seductive, at sultry characters sa cosplay scene. Tulad nga ng mga game characters, anime, Waifus. comic book, vixens na talagang kilala sa kanilang fierce at sexy outfits. Ayan, pero partner, hindi lang katawan ang puhunan nila dito, no? Kailangan nandiyan din yung kumpiyansa nila sa sarili, tamang styling din, at syempre yung acting skills para ma-portray nila ng maayos yung character. At higit sa lahat, no, partner, syempre, consent at respeto pa rin. Kahit sexy cosplay ang peg, hindi ibig sabihin na pwede silang, alam mo yun, bastusin, di ba? Tama ka dyan, partner. Pero partner, dito sa cosplay is all about creativity and confidence. Ayan. At dapat hindi ito maging dahilan para mawalan ng respeto ang iba, di ba? Yes. At ito pa, isang malaking issue sa cosplay community ang harassment. Dapat na nating tandaan ang cosplay is not consent, like parang ganon. Kaya sa lahat ng gusto na kumuha ng mga pictures ng cosplayers, always ask permission po. Ayan. Partner, sobrang cool at nakakabilib talaga yung mga cosplayer. Ito talaga yung mga medyo na-excite ako kasi medyo iba siya. Yes. Or siguro meron hindi aware na meron nag-i-exist na gantong cosplayer. Ito nga yung tinatawag na cross-players. Ayan. Ito yung uri ng cosplay kung saan ang lalaki ay nagko-cosplay bilang babae at ang mga babae naman po ay nagko-cosplay bilang lalaki. Oo, may ganyan na ngayon, partner. Madalas ito nga yung mga cosplayers na sobrang husay sa makeup at wig styling. Ayan. Kaya nilang gawing convincing yung gender swap ba sa mga characters na pinoportray nila. At hindi lang yan, no, partner. May ilan ding cross-players na ginagamitan ng prosthetics, body padding, at yung voice training para talagang mabigyan ng hustisya yung character. Ayan. So, tunay ngang walang gender boundaries sa cosplay. Basta kaya mong i-portray at passionate ka, walang makakapigil sa'yo. So, next naman natin is yung mecha cosplayer or yung robot armor-based characters. Ayan. Partner, ito yung high-level craftsmanship sa cosplay ang mecha cosplayers. Kasi kita mo naman, grabe yung effort nito. Nagbuo sila ng mecha or robot suits gamit yung foam, metal, plastic at fiberglass para sa kanilang costumes. Yes, partner. Yung iba ini-incorporate na rin dyan yung robotics. Oo, para mas maging kapani-paniwala, mas maging kaengga-engganyong tignan lalo kapag sumasali sila sa mga contest. Yan. Isa rin kasing criteria yan sa mga cosplay competitions, no, yung kung gaano ka-creative sa paggawa ng yung mga costume. So, nag-a-add yan ng creativity kapag nag-a-add din sila ng mga kakaibang gimmick sa mga cosplays nila. At hindi lang yan suot lang, partner, no, kailangan din nilang alamin, syempre, kung paano gumalaw, paano mag-pose, at saka kung paano maging fluid yung mga kilos nila kahit na sobrang bigat yung mga costumes nila, di ba? Kasi ang lalaki niyan, partner, eh. Totoo yan, partner. Yung iba, nilalagyan pa yan ng ilaw, sound Yun. effects, at hydraulic movements
elements nga para mas maging realistic yung dating. Kaya naman, maituturing din silang pro cosplayers dahil sa pagiging mabusisi at sobrang detalyado nila sa costume. Ayun. At ito partner, ang mga childhood heroes natin, yung mga superhero cosplayers. Yan. Yes, inspired ito sa live action Japanese superhero shows tulad ng Kamen Rider, Ultraman, ayan, yung Super Sentai or yung tinatawag nga na Power Rangers at yung mga metal heroes. Ayan. Bukod sa highly detailed costumes, meron silang signature action poses at battle stances para mas maging convincing ang portrayal nila. At syempre, hindi lang sila puro forma, kailangan din talaga nilang gayahin yung energy at fighting spirit ng mga heroes na napili nila. And hindi lang siya basically nakaikot sa mga Japanese superheroes, tama partner? Yes. Meron na rin yung mga western na na-adapt natin sa mga western movies, yan. Yes, yun nga, kanina yung mga Marvel superheroes. Yes, Ayan, oo. patok na patok yan sa mga conventions. Marami nang nagsusuot ng ganyan. Parang madalas si Thor, andyan si Thor, Wonder Woman, yan. Iron Man. Iron Man. Lalo na Spider-Man dahil nga, Oo. di mababilis lang din naman siya. Bodysuit lang. Yes, Ayan. oo. At syempre, literal na parang lumabas sa TV screen ang dating ng mga superhero cosplayers. Ayan, ito naman ang next partner. Ito nga yung mga hari ng creativity at humor, yung mga low-cost cosplayers. Sila yung hindi hindi nagpigil ng budget, basta makuha yung character. Ayan, kahit anong bagay pwedeng gawing costume. Siguro nakikita natin to madalas sa Facebook, Yes, 'di ba? oo. Yung para pinagtagpi-tagping mga gamit lang, magmukha lang buhok, magmukhang damit. Yes, ganon. Ayun, tama ka dyan, partner. Isa nga sa nakita ko sa Facebook is yung, hindi ko alam yung name niya, pero yung pinopost niya is ginagaya niya lang yung isang character based sa mga gamit na meron siya. Like, kunyari, pag wave, meron lang siyang tela na blue, ganon. So, ganon. Yun po yung mga low-cost cosplayer. Ayan. So, pwede dito yung mga plastic bag. Pwede din yung walis tambo pang buhok, di ba? Ayan, pwede din kulambo. Syempre, pwede din yung, kumbaga sa low-cost cosplayer is walang limitasyon. At madalas, sila pa yung nagva-viral talaga sa social media kasi nakakatuwa dahil yung mga simpleng bagay is nagagawa nila ng paraan. Kumbaga, nagiging resourceful sila sa mga Yes, gamit nila para magmukhang costume, yung kung anong meron sila. Yes, tapos sobrang witty din talaga nung execution. Yan, tunay nga na walang excuse nga sa cosplay, no? Kahit maliit ang budget, basta creative ka, yun, panalo pa rin. Yan, ito naman partner, no? Yung mga isa pa tong magandang pag-usapan nating mga klase ng cosplayers, dito yung mga furry cosplayers nga na tinatawag. Ayan. Ano naman yan, partner? Yan. Ayan. So, sila yung mga nagko-cosplay na furry, fluffy, at anthropomorphic characters na madalas may full body mascot na silang suot. Sobrang effort din kasi nito kasi sobrang init at sobrang bigat, di ba, nung mga suot nila. Pero dahil sa love nila sa kanilang characters, tinitiis talaga nila yan, partner. Nakita naman po natin sa pictures. Yan po yung yan yung tinatawag natin na furry cosplayer. Yes, at dito sa ating bansa, hindi siya parang applicable dahil nga mainit. Kahit nasa loob ka ng conventions at air-conditioned yung lugar, mahirap pa rin siyang i-execute dahil nga syempre, iba dito. Pero sa ibang bansa, maraming gumagawa ng ganyan. Yan. At isa pa ngang unique cosplay style ang tinatawag na kigurumi cosplayers. Ayun. Sila yung nagsusuot ng full body suits at mask na parang anime character sa totoong buhay. Ayan. Nakaka-amaze ito, partner, ha? At medyo eerie rin minsan. Pero effort talaga to dahil hindi lang costume ang importante dyan, pati ang movement at posing. At syempre, may original character tayong tinatawag, partner. Ayan, magpla-flash po yan mamaya, hintayin lang natin. Ikaw ba, partner, may idea ka kung ano yung original character cosplayer? Yes, partner, yung mga original character cosplayers, yun yung mga nagko-cosplay sa mga galing sa mga art lang ng mga artist, ganyan. Okay. Kumbaga, ginawa lang ng artist pero natripan nilang gayahin. Siguro maganda na yung ganyo silang
kopyahin or sa tingin nila nagfi-fit or nagre-resonate yung character sa sarili nila. Kaya parang gusto na rin nila itong gayahin. Ayun. Ibang level talaga yung creativity nila, no, partner? So, minsan pinaghalo nila yung designs at iba't ibang character o kaya naman totally original ang kanilang likha. So, cosplay with no limits, ika nga nila. Ayan. Syempre nga, partner. Ayan. Excited na. Ayan. At speaking of cosplay, ayan, may makakasama tayong special na guest. Yes. Ayan, isang cosplay enthusiast mula sa Applied Communication Division ng PhilMec. Ayan, ipakilala na natin. Ayan. Please welcome Miss Jo Rueda. Ayan. Ayan naman, partner. Magandang hapon. Ayan, welcome po sa Patok. May gusto ka bang batiin dyan, Ate Jo? Bago So, tayo hello. mag-start. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating live stream. Welcome po. Sana po ay maingganyo po kayo sa episode po na ito ng Patok. Ayan, thank you po. Ayan, Ate Jo, mag-start na ba tayong Ready na ba? magtanungan? Ready Oo, ready na. Mukhang ready na siya, Ready na, partner. partner. Oo. Yun, siguro, mag-start na rin tayo. Ayan, warm-up question siguro to, partner. No? Speak of pagsisimula sa cosplay, no, Jo, paano mo na-discover ang cosplay at ano yung unang cosplay or character na na-cosplay? Actually, sa sa part ko, high school pa lang ay interesado na ako. So, that is way back 2011. Ganon. Tapos, na kasi ako, ang mga karadyo natin, fan kasi ako ng anime. So, nagbabasa rin ako ng manga. Noong mga panahon na yon, may mga kaibigan ako na talagang, uy, tara manood tayo kapag free time. Ganun yung ginagawa namin. So, kapag may mga free time kami, ay, gusto natin gayahin yung mga hairstyle. So, sa mga hairstyle, doon nagsimula. Dahil syempre, high school, bawal magkulay ng buhok, bawal ang kolorete sa mukha. Sa hairstyle lang kami nagbabase lagi. Hanggang sa nung nagkolehiyo, nagkaroon ng mga pagkakataon, doon nagsimula yung pagko-cosplay ko. Tapos, nung kolehiyo na rin ako, nagsimula ako na original cosplay lang. Wala akong ginaya ng character. Para ako, unique. Ganon. Unique yung dating. So, ayan, nakikita nila siguro naka-flash sa screen kapag nag-flash mamaya. Meron mga Ayan po. Ayan. mud-made. Mud-made. So, mud-made talaga. Kasi So, may parang weapon ka ata dyan, no? Oo, may weapon tayo. At the same time, yung Ayun. costume ay, made costume siya, mga karadyo agree. So, yun nga, yung costume na ito ay sariling gawa ko. By the Pati way. yung mismong damit. Yung damit mismo na yan ay sariling gawa ko. Nung panahon na yan ay merong yung mga kaibigan ko, may mga mananahi sila, pero hindi sila ganun ka pulido, hindi nila makuha yung idea. So, ito yung naging way ko na, what if yung idea ko na yung mismong gawin ko? So, ginawa ko siya ng mga, siguro, 2 months, ganun. So, mga 2 months ko siyang tinahi. So, ayun yung unang cosplay ko. Kumbaga parang kinonceptualize mo na siya sa isip mo bago mo siya ginawa mo na. Yes, oo, ganun siya. Parang yung costume na yan ay talagang out of imagination lang na, what if ganito, what if ganyan, hanggang sa boom, na-create ko yung costume na yan yun talaga yung naging kinalabasan. Ayun. Nakita naman talaga natin, partner, no, na yung creativity talaga. Lumalabas Oo, talaga. Oo. Kita naman natin sa cosplay ni Ate Jo kanina, yung damit niya, yung props niya, and everything, talagang, pinaghirapan niya po yun, and out of her conceptualization nga. Ayan. So, Ate Jo, ready ka na ba sa next question natin? Ready. Ayan. So, sa tingin mo, yung pinaka nagtulak talaga sa'yo para pasukin tong cosplaying? Okay. Kumbaga may inspirasyon ka bang tao o kaya event na nagbigay sa'yo ng interest? Yes, oo. Yung pagsisimula ko sa cosplay ay parang bunga lang din ng imahinasyon na paano kung itong character na to ay isa buhay ko, gano'n. Kung
kilala nyo si Cardcaptor Sakura. Ayun, oo. So, isa siya sa mga, yung mga batang 90s dyan, kilala nila yon. So, isa siya sa mga magical girl. Siya talaga yung pinakagusto ko i-cosplay. Pero nung mga panahon na nagsisimula na ako, medyo, yung katawan ko ay medyo matanda na. Kumbaga, kasi bata lang siya. So, parang, siya yung pinakagusto ko talaga, inspiration ko talaga siya na ma-i-cosplay. So, sa kanya nagsimula kasi doon sa mga episode noong pinapalabas pa yun sa TV, iba-iba yung nagiging damit niya. So, siya yung inspiration ko na maging cosplayer. Hanggang sa na nagkaroon na ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon na ng resources, nasimulan natin. Kahit hindi lang muna siya. So, sa mga ibang mga karakter muna, nasimulan natin siya. Ganon. So, tama yung sinabi ni Ate Jo, no, partner, na meron talagang mag-i-inspire sa atin para i-try yung isang bagay. Like, for us, di ba, for example, ako nung bata, nanonood din ako ng Sailor Moon. Isa din yun sa mga talagang gusto kong gayahin. Oo. So, yun talaga, nakikita talaga natin na hindi lang siya basta like imahinasyon. Pwede mo din pala siyang gawin, di ba? What if maging ako si Cardcaptor Sakura? Parang gano'n, di ba? What if ako maging si Sailor Moon ako Yes, kahit sa oo. isang araw Oo. lamang? Oo. Yung mga ganong pagkakataon. Ayan, na-curious din tuloy ako, no? Yung, may personal ka bang attachment sa character kapag nagko-cosplay ka? Or paano mo pinipili yung mga character Na na i-cosplay. pinipili mong i-cosplay? Ganun. Actually, oo, meron tayong mga nagiging personal attachment kasi ang pagka-cosplay ay hindi naman tama nga, hindi nangyayari ng isang gabi lamang ay naipe-prepare mo na lahat. Sa pagka-cosplay, gumugugol ka ng panahon, ng oras, ng pera, oo, Higit sa panahon ngayon, higit sa lahat, oo, pera, na nagkaroon na tayo ng resources, kaya na. So, pagdating sa pagka-cosplay, may personal attachment po tayo dahil gusto natin maramdaman din natin sa sarili natin na, uy, ako yung karakter na to. Yes. Kahit sa isang araw lang, maramdaman mo na special ka kasi ikaw si ganitong karakter. So, ayun, sa simula po, sa paghahanda mo pa lamang ng mga kagamitan, may attachment ka na agad. So, nandun talaga at mafe-feel mo talaga once na nasuot mo na. Oo, pag Ito yung tama, ito na yung nagtatransform ka na, iba na yung karakter mo. Hindi na muna si Joe tong kausap nyo. Parang diba? Kumbaga kung yung karakter mo, kunwari, alimbawa, kabaliktaran doon sa personality mo, kailangan mo siyang i-portray base doon sa karakter na yun. Hindi lang dapat yung physically na ginaya mo siya, kailangan pati yung pagpo-portray, kung paano mo rin, kung paano yung ginagawa ng karakter, that ganun mo rin din siya gagawin. Tama. Siyempre, oo, sa execution din talaga yun, nadadala Tama. partner. Hindi lang siya basta sa outfit and all, pati din sa pag-execute ng character na yun. May impact po talaga yan. Yun. Ayan. Next naman, Ate Jo, ano yung unang, curious lang din ako kasi yun nga, ano yung unang impression mo sa cosplay? Kasi more on dati, based sa naririnig ko, yung cosplay parang medyo tinitignan nila na parang more on like sa bata lang, 'di ba? Parang parang laro-laro lang. Ikaw naman, Ate, may ganun ka bang dumating ka ba sa ganung part? Bago ka pumasok, Bago yung ka unang pumasok. impression sa cosplay community. Oo, or gastos lang 'yan, yung ganun. Nung unang na encounter ko talaga yung cosplay, paano ang nasa isip ko, paano kung gagawin yung karakter na to nang hindi gumagastos ng sobra? So, syempre, high school nga, medyo limitado pa yung resources nun. So, yun yung isa sa mga nagiging struggle. Paano mo ito gagawin? Nauso yung mga uniform lang. Kung tawagin sa community ay mga naka-seifuku o sailor uniform. So, yung paano ka mag-acquire ng sailor uniform na hindi ka nagpapatahi ng sailor uniform. So, yun yung isa na parang naisip ko, paano nga? Pero hindi naman siya dumating sa akin na ang weirdo, na bakit ginagawa niyo yung mga ganong bagay. Kasi siguro, medyo bata pa lang na naging nakita ko na yung community. Okay. So, kilala ko na agad yung mga pro cosplayer na nandito sa Pilipinas. Ayan, wala pa nga lang pagkakataon. Parang isang beses pa lang na meron akong na-meet sa kanila. Ayun, parang sa part ko, hindi siya natanggap ko naman siya agad. Siguro dahil naging hilig na rin. Yes. Tas naging napapanood, binabasa. Yun yung naging laman ng mga entertainment ko noon. So, ayun. So, tanggap po talaga siya agad. Ayun, talagang nandun din talaga yung sa
kung paano mo i-view talaga yung isang bagay na gusto mo, di ba? Oo. Kung gaano mo siya kagusto gawin, so kailangan mo talagang mag-improvise to the next level. Oo. Ayan. So, ito nga, Joe, tatanungin ko lang din. Since sinasabi mo rin na para may mga may na-attendan, ganyan. So, ano yung pinaka-memorable na experience mo sa isang convention or doon sa event na na-attendan mo? Actually, kapag kami mga, kasi tayo, mga ka-Radyo Agri, merong mga event, usually ginaganap to sa Metro Manila, may mga convention tayo tinatawag. So, sa mga convention, paliwanag natin ng konti, background, halimbawa, yung isang convention nakatutok siya sa isang event. Halimbawa, kapag ka December, so mga December events, or kapag ka Valentine's, mga Valentine events, or yung mga summer events lang, yun yung pinakamadalas kong puntahan, yung mga summer events. Pero kapag ka sa convention kasi, hindi ako yung ganito. So, umattend ako ng normal na tao lang kasi mas na-enjoy ko. Pero kapag ka dito sa local, may mga local events din tayo dito. One time, may na-attendan tayo sa Cabanatuan. Sa Cabanatuan City, meron dyan nagiging... Kahit pa paano, may mga event din dyan. Ang pinaka-memorable sa akin ay yung unang cosplay ko, syempre. Dito sa, kapitbahay, CLSU. So, yun. Way back 2016, Lantern Festival. So, yun yung pinaka-memorable sa akin kasi, syempre, yun yung pinaka-first time ko talaga na nagdamit. Kung yung nakita nung mga ka-Radyo Agri natin kanina doon sa screen, yun yung pinakaunang talagang hinandaan ko na cosplay. So, yun yung pinaka-memorable sa akin. Tapos, yung makikita mo yung confident ka na makita ka ng ibang tao na iba sa normal o sa araw-araw na ikaw. Na, ay, nagdadamit ka pala ng ganyan. Ay, si Joe pala yun. Nakita niyo ba si Joe? Yung mga ganon. Parang, yung makita ka man lang nila na kakaiba once in a while. So, nakaka-touch siya. Talagang nakakatuwa siya na yung mga tao na nakikita ka na, uy, kilala nila yung character. Kasi mayroon akong nung time na yun, ikaw ba si ganitong character? Kung alam niyo yun sa may maid sama na anime, so maid kasi yung costume, so ikaw ba si ganitong character? Ganon sila. So yun yung pinaka-memorable sa akin, yung pinakauna talagang cosplay. Kahit na small event lang siya, yun pa rin yung pinaka-memorable. Ayun. Talagang hindi din talaga natin makakalimutan yung mga unang experience natin. Lalo na, sabi nga ni Ate Jo kanina, from scratch yung costume, di ba? Kaya talagang memorable yun. Talaga, hindi mo makakalimutan. Yes. Ayun nga, speaking of costume, Ate Jo, ano sa tingin mo yung, ano sa part ng costume making, yung medyo nahirapan ka talaga? Pinaka-challenging. Challenging. Para sa akin, yung pagka-craft talaga out of paper or rubber sheet, kung yung sa armor making, hindi ako yung suot ng armor, commission siya, tapos bata yung gumamit. Kasi alam nga na, ayun, may hilig tayo sa cosplay, tayo yung, nagpa-kisuyuan na gumawa. So yung, yung pinaka-challenging kasi doon, kapag ka nagkamali ka ng sukat, uulitin mo ng buo. Yes. Sobrang hassle doon. Tapos yung ibang gumagawa rin ng nagpapa-commission, minsan kailangan mo pang magdagdag ng charges, ganyan kapag nagkamali. Tapos kasi may part doon na kailangan talagang ma-achieve mo yung, halimbawa, yung ginawa ko nga lang na yun, na armor, chest armor na ganon, at tsaka espada. Kailangan mo mapakita na shining yung armor na yan, out of scratch, na wala kang ganong ginagamit na yung medyo harmful kasi bata nga yung bata yung kagamit. So yun yung isang struggle na paano mo siya mapapakinang. Paano mo siya mapapakinang nang hindi ganun ka-harmful para sa batang magsusuot, parang mga ganon. Tapos same time yung sukat. Kailangan mong ialangan yung sukat, isakto talaga o magpa-labis. Pag sobrang labis naman, medyo maluwag naman sa kanya. Hindi na siya armor, kumbaga. Hindi na siya parang protective suit. So, yun yung isang struggle talaga pagdating sa cosplay. Lalo na may makakakilala tayo ng mga professional na pagdating dito sa larangan na to. Pero nakikita mo, nagsistruggle pa rin sila pagdating sa paggawa ng mga weapon, ng paggawa ng mga helmet. Ayan, yung mga crucial, yung helmet, yung weapon, boots. May gumagawa rin ng boots para lang dun sa may
i-portray yung mismo mga ano na yan, character na yan. So yung isa talaga, after nung ano na yung armor na yun, hindi ko na sinubukan. Tama na doon yung experience ko na gumawa ng armor. At saka gumawa ng ng weapon. Tapos ala na, hindi ko na siya inulit. Tapos mga DIY na lang, ganon. Yung gawa or bili na lang ng mga gamit na makakatipid ka sa oras kung may resources. So, doon ka sa resources talagang matatalo pagdating sa mga bagay na yon. Pero hindi na siya ganon kahirap unless gusto mo talaga ma-achieve yung character. Talagang pagtutuunan mo pa rin ng specialization ng craftsmanship mo. Yes. Yung mga prop maker nga dyan talagang ginagamit nila dyan, mga high quality foam. Tama. Oo, tapos yung pipe, ano tawag sa PVC? PVC pipe. Oo, akala, pag titignan mo, para sila mga metal, para sila talagang yung nakikita natin sa mga movie, ganyan sa TV. Pero ano lang talaga sila, mga foam lang, magagaan lang talaga sila. So, ganyan kagagaling ang mga prop maker ng cosplay community. Tama. Ayun. So, itong kanina nabanggit mo na rin, yung unang cosplay mo, no, yung parang pakiramdam mo, ibang tao ka. So, na-curious lang din ako, kapag ba nasa full costume ka na, kapag nag-attend ka ng event, ano yung parang pakiramdam mo, nakakataas ba siya ng confidence level? Ganun, Siyempre. or ano yung nafe-feel mo ba sa sarili mo? Oo, lalo halimbawa ngayon. Kaso ngayon kasi yung character na suit ko ay hindi personality ko na naririnig yun kasi tahimik ko eh. Hindi dapat nagsasalita yan. Ipakilala mo nga, Ate Jo, Oo sino nga, po sino ba yung ba yung character na character suot mo? mo ngayon? So, ayun. Sa mga nanonood po sa ating live stream at yung mga nakikinig, especially sa mga nakikinig. Ang suot ko po ngayon ay si Nezuko. Si Nezuko Kamado ng anime na Demon Slayer. So, ayan. Sa karakter na ito, tahimik siya kasi meron talaga siyang busal sa Bamboo, bibig. oo. May bamboo siya sa bibig. Kaya nga sabi ko, medyo hiwalay ka ko yung karakter ngayon. Pero siya yung gusto ko i-portray kasi mas madali siyang nare-recognize ng mga tao. Yung mga nanonood sa live stream natin, baka may nakaka-recognize sa kanila. Yes. Comment naman down. Ayan, batiin muna natin si Sir Cesar Montano na nanonood daw. Ayun, magandang hapon po. Happy watching, sir. Yan. So, ayun. So, Ayun. totoo ko na lang din, kapag ka naka-costume ka, iba na yung character mo. Lalo na kapag dating sa event, kailangan na makita ng mga tao sa paligid na, uy, ikaw to. Ikaw talaga. Oo, kung suplado yung mismong character, suplado ka rin dapat. Yes, Ganon. oo. Tapos kapag may mga pagkakataon, kapag ka talaga ng paghahandaan, pati yung hubog ng muka, kulay ng mata, yung mismong haba ng pilik mata, kulay ng kilay, nagbabago rin yan sa mga professional tsaka sa mga cosplayer natin sa community. Talagang nagbabago lahat yan. Kaya ibang-iba minsan ang mga itsura natin kapag talaga nagko-cosplay na tayo. So, sobrang lucky ng confidence. Lalo na kapag may mga pagkakataon, kagaya na nabanggit ko kanina, nakikilala ng mga tao yung karakter mo. Oo. Isang malaking bahagi yun ng confidence mo. Uy! Nakaka-boost talaga siya ng confidence kapag, uy, halimbawa ngayon, uy, si Nezuko yun, no? Ganon. Sa mga event na napuntahan ko, kahit yung mga local event, sobrang gaan sa feeling na nakikilala ka talaga. Yes. At may mga time din na nakakatuwa rin kapag ilan lang yung nakakakilala sa'yo. So, sobrang unique nun. Yes, totoo din, no? Totoo. Kasi ibig sabihin parang ikaw yung mag-stand out. No? Wala kang masyadong katulad, mga ganon. Tama. Talagang pag-iisipan mo rin talaga kung paano mo siya ipoportray nga sa ibang tao, di ba, na makakakita. Ayun. Ayan naman, dadako naman tayo, ate, sa paghahanda at pagbuo ng costume. Ikaw ba, personally, may mga tips ka ba na gustong ibahagi sa ating mga manonood dyan or sa ating mga tagapakinig? Paano ka naghahanda sa mga event na a-attendan mo? Ano yung mga maipapayo mo sa kanila sa pagpili ng costume? Yung mga ganon, may mga gusto ka bang i-share dyan, Ate Jo? Lalo na sa mga gusto magsimula, syempre. Sa mga gusto palang magsimula, ay mas gusto nilang i-try na sila muna yung gagawa ng mismong costume or ng mismong hairstyle kahit hindi mo na wig. Kasi nagsimula rin ako na ako yung nag-craft ng sarili kong damit. Mas madadama mo kasi kaysa yung mga ready-made na. Tsaka siguro nag-start din kasi ako, yung cosplay community, hindi pa ganon kalawak yung resources. Talagang kung gusto mong bumili, bibili ka sa mga official website.
na manggagaling pa ng ibang bansa. Pre-ordered, Mga yes. pre-order, dumarating yan 2-3 buwan bago dumating ng bansa, ng Pilipinas, lalo na dito sa probinsya. So, pagdating naman sa sa mga panahon na nag-start ako, yun, wala pang mga online apps. So, talagang either magpapatahi talaga, o kami yung mananahi, o kami yung gagawa. So, ganun po yung ginagawa namin nung unang nagsimula kami. So, mga gusto naman mag-start ngayon, accessible naman na ngayon sa online shopping. Sa mga online shopping apps, may mga makikita tayo ng mga costume, hanggang wig, hanggang sapatos, medyas, lahat. So, feel free kung meron kayong resources. Kung wala, ay isasuggest ko na mag-DIY. Kasi walang mali sa DIY. Napakalawak din ng internet ngayon, sa mga nakikinig at sa mga nanonood. Pwede tayong gumawa ng isang costume out of scratch mismo. Lahat may mga patterns sa internet. Lalo na ngayon, ang lawak ng internet. So, may mga patterns talaga tayong makukuha. Kahit yung pinakasimpleng costume, pinakamahirap na costume, kung tsatsagaan lang natin sa pag-craft, ay pwede tayong mag-craft. So, ayun. Hindi mo kailangan gumastos ng sobrang laki para magsimulang mag-cosplay. Kahit nga simulan mo lang sa hairstyle, simulan mo lang sa konting pulbos, konting makeup, paggawa ng damit, o kaya yung damit, yung ginagawa ng iba, yung nagpapatong ng yung medyo malapit sa character. Ganon. Hindi mo kailangan gumastos ng sobrang laki para magsimulang mag-cosplay. Yan. At since accessible na nga din yung sa internet, di ba, yung mga pwede nating kunan ng resources, nandyan na din syempre sa Facebook nga yung mga cosplay market groups. Yan. Oo, Pwede isa pa tayong yun. mag-try, bumili ng mga pre-loved or mga second-hand na mga costumes. Kadalasan set na silang nabibili. Oo. So, syempre, since second-hand siya, pre-loved siya, mas mababa na natin siyang makukuha. Hindi ka na mag-aabalang bumili ng isang wig, hiwa-hiwalay na shops, ganyan. So, i-deliver siya, isa na lang, isusuot mo na, ganun siya. Ayun. Tapos, diba? bago tayo magsimula, tama yung mga sinabi ng ni Ate Jo na hindi mo naman talaga kailangan gumastos. Kung gusto mo talagang magsimula, mag-cosplay. Simulan mo din sa maliit, then go big kapag kaya na, di ba? Ayan, bago tayo mag-proceed, i-shout out natin si Sir Kiko Flores. Nanonood po pala siya. Sir Kiko! Ayan, may tanong tayo dito from Kuya John Lloyd Mina. Ayun, Nasaan po si Tanjero? Saan po ba siya? Ayun, no? Siyempre, partner, i-shout out mo naman yung si Ate. Ayun! Shout out din kay Miss Christine Valmonte. Yan. Kasama ko siya nung unang panahon. Mga kasamahan natin yan. Talaga. Kasama nyo sa... Ay, meron pala silang group. Ano yun? Sa... Okay. Ipakilala naman natin. Ipakilala ko na rin. Meron kaming, actually, alumna ako ng isa non-college-based organization sa Central Luzon State University. Shout out ko na rin yung mga shout out. mga brad at sis dyan sa CLSU Society for the Advancement of Japanese Arts and Culture or CLSU SAJAC. So, kung may nanonood sa inyo at nakikinig sa mga karadyo natin, hello po. So, yung isang community yon ng mga, actually, hindi naman siya totally cosplay. Advancement siya ng Japanese arts and culture. So, parang isa lang sa mga, parang sub-project or sub-program namin dun yung cosplay para makahikayat ng mga tao, mga estudyante, ganon, sa mga event. So, ayun, isa sa mga siguro nagpa-bloom sa akin na mag-cosplay yung community na yon. So, ayan. Pero syempre noon pa ako way back 2000 something graduate. So ayan, ilan na rin nakakakilala sa akin. So hello sa inyo. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon. Ikaw, partner, may gusto... Ayun. Org namin. Kung hindi nyo po maitatanong. Kung hindi nyo po maitatanong sa mga manonood natin dyan, ang aking partner din dito ay isa ding cosplayer. Ayan. So, shout out. Ayan, shout out sa mga cosplayer dyan. Talagang amazing talaga kayo. Saludo kami sa inyo, lalo sa mga ayun. dedikasyon nyo sa pagka-cosplay. Ayun. Yes. Partner, may tanong
ka pa ba Syempre. kay Ate Jo? Na-curious din naman ako, partner, na syempre, nabanggit na rin natin kanina yung paghahanda nga sa pagko-cosplay, mga costumes, yung mga ginagamit nga natin, alam natin napakagastos niyan. Pero para sa'yo ba, Jo, gaano kahalaga yung accuracy? Pagdating sa accuracy, syempre kung kaya mo ng 100% talaga, push mo ng 100%. Pero kasi may mga pagkakataon na hindi talaga siya, hindi mo magagaya ng 100%, that's okay. As long as feel mo na yung confidence mo 100% kapag suot-suot mo na o naigayak mo na, suot mo na yung lahat ng naigayak mo. So, ganun siya. Ganun yung pagko-cosplay natin. Hindi porket hindi mo nakuha yung wig, wala ka nung wig or wala ka nung costume, pero ando sa'yo yung character. Di ba? Bonus na lang na meron ka talagang resources. Pero, hinihikayat ko nga kayo na kung pwede naman kayo mag-start without the other sources, kung ikaw mismo yung gagawa, mas better kasi mas ma-appreciate mo yung ikaw mismo yung gumawa na isusuot mo, na ipoportray mo. Mas okay yun. Tama. Ayun. Eto pa, Ate Jo, isa siguro to sa mga huling tanong ko, no, na talagang curious ako na malaman, ano ba yung mga misconception sa cosplaying na gusto mong itama? Like, Maganda yan. Oo. Isa to sa mga misconception sa cosplay community, kagaya yung nabanggit kanina sa introduction, na cosplay is not consent. So, kahit saan tayo mapunta, kahit sino yung makita natin. So, we need to, kung gusto natin picture man yan, or gusto mo makipagkilala, ask them for consent, ganon. Kasi may iba na, lalo na yung kapag yung naka-sexy cosplay na. Talaga yun kasi yung isa sa mga controversial pagdating sa cosplay community, na wag nating ibabalik dun sa cosplayer, bakit ganyan yung suot mo. So, safe spaces tayo rito, kahit saan tayo mapunta, sino yung character na nasa harap. Laging, cosplay is not is not a consent. So, ayun. Yun yung isa sa mga gusto nating i-point out sa mga nakikinig at nanonood sa atin, na kahit ano man yung nakikita natin or sino man yung character, magbigay galang ka, kausapin mo, at kung gusto mong kumuha ng litrato, ay tanungin mo rin yung cosplayer. So, yun napakahalaga talaga kasi noon pagdating sa cosplay community. Huwag na huwag kang kukuha ng nakaw na larawan. So, yun. Huwag talaga. Kasi sobrang disrespectful yon. Kahit sino man yung nagko-cosplay, mapababae, lalaki, or sino man sa ating community, lagi tayong mag-ask for consent kapag may nakita tayong cosplayer. So, yun yung gusto kong itama. Cosplay is not consent. Kahit ano man yung suot niya. Oo, tsaka basic human decency na lang din natin. No? Rumispeto tayo sa mga cosplayers na kesyo nakasuot sila ng medyo revealing, hindi ibig sabihin nun ay lalapit tayo na pwede natin silang hawakan, pwede natin silang gawin yung gusto natin gawin sa kanila. Hindi ganun yun. Okay. Ayan. So, tanongin ko na lang din na Miss Jo, ano yung lesson na pinaka natutunan mo sa cosplay journey mo? Lesson sa cosplay journey is, magtiyaga. Kasi hindi naman 100% pagka nagkaroon ka ng idea, yun na yun. Lalabas na agad na, na-prepare ko na ganito, ganyan. May na-try nga ako na yung mga ready-made na, dalawa, kung hindi sobrang laki, sobrang liit sa akin. So, yung sobrang laki, pwede pang i-repair. Yung sobrang liit, oh my goodness, paano? So, yun yung isa, kailangan mong tiyagaan kasi sabi nga, yung pagko-cosplay ay hindi naman ito nagagawa overnight. So, kailangan mong tiyagaan yung pagpe-prepara, kailangan mong tiyagaan yung pag-craft, at kailangan mong tiyagaan na aralin kung paano mo dadalhin yung karakter. So, hindi mo siya magagawa overnight. So, sa mga gusto mag-start ng pagko-cosplay, hindi mo kailangan gumastos ng sobrang laki, pero kailangan mo magtiyaga para makuha mo talaga ng kahit 100% or 80% yung character na gusto mo. So, yun. Hindi mo kailangan ng sobrang dami ng resources, hindi mo talaga kailangan gumastos ng sobrang laki para simulan. Kailangan mo lang tiyagaan. Ayun. Yun. At saka sobrang importante din na you're having fun sa ginagawa mo. naman. Oo, diba? Yung ibang ginagawa ngayon na hobby nga, diba? Na, Tama. As long as nakikita mo sa sarili mo na, nag-enjoy akong ginagawa ko, to yun naman talaga ang nagmamatter dyan. Yes, tama ka dyan, partner. Eto na siguro, Ate Jo, yung huli naming question. As
as a cosplayer, ano ba yung ultimate goal mo ngayon? At nakikita mo ba yung sarili mo na ginagawa ito o sa future pa, ganon? Siguro sa ultimate goal ko, kahit na kahit na every once a year lang, hindi siya mawawala sa akin kasi andito yung creativity. Yes. So, yung let the creativity burn, kahit na once in a while lang, makita mo yung sarili mo, ibang karakter ka, wag mong, parang kasi once na nawala yung creativity sa'yo, nawala yung passion mo dun sa bagay na yon, parang mawawala ka rin ganun. So, kahit pa paano may motivation ka na magpatuloy, may drive ka, meron kang ilo-look forward, parang sa mga nagta-travel lang yan nagta-travel ka pa lang, nagsiset ka na ng panibagong bakasyon, parang ganon. Same din sa cosplay, parang meron kang ilo-look forward na i-cosplay ulit. Ganon. Oo, pero syempre dapat maglalaan din tayo ng budget para dyan. Kasi lingid man sa kaalaman ng lahat ng pagka-cosplay, sobrang magastos. Contact lens Disclaimer pa na lang. din. Yes, disclaimer. Sobrang gastos na. Kaya kung papasukin nyo ang pagka-cosplay, make sure talaga na hindi lang nandyan yung passion and creativity. Kailangan handa din yung bulsa nyo. Gumastos ng malaki-laki. Yes. Syempre, pag gusto mo talaga makuha ng accurate yung character. Accurate cosplay. Talagang kagastosan. Pero yun nga, sabi ko nga rin kanina, kung kaya mong tiyagaan talaga, Yes. marunong mo magtiyaga para sa costume, Totoo. sa hairstyle, kaya yun. Kaya mo mag-DIY. Oo. Actually, yung props and wigs pa lang, kapag nagpa-style ka ng wig, ang mas mahal pa yung pagsa-style kesa sa wig. Oo. Kasi pagod yun labor yun ng nagagawa. Tsaka yung props din, di ba? Sobrang mahal niyan. Kadalasan nung may mga props, umaabot 10K, 20K, depende sa laki. Laki, sa laki, bigat, oo. yung mga materials na gagamitin. Yes. Tama. Oo. Ayan, bago tayo magtapos, ayan, shoutout natin si Carl Allen, watching from Canada daw, ACD Canada. Hello, Carl Hello, Allen. Carl! Ayan, syempre, sobrang, for sure, madaming natutunan yung mga karadyo agri natin dyan. Kaya sobrang thank you, Miss Jo, dahil pinaunlakan mo yung pag-imbita namin sa iyo, Yun, di ba? yes. Maraming salamat din po sa pag-invite. May gusto ka pa bang i-shoutout dyan, ate, bago Yes, tayo bago tayo magpaalam? magtapos. Last shoutout po sa syempre sa mga nanonood at nakikinig sa ating mga karadyo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aming episode. Syempre naman, babalik siya. Syempre, Hugutin ka namin. Oo. So, ayun lang po. Happy viewing and happy pakikinig po sa ating lahat. Yes. Maraming salamat po sa mga nakikinig. Ayun. Nanood. Ayan, syempre, no, sige, maraming salamat syempre syempre, Diyos, sa inyong pag-unlock at sa mga sumubaybay at tumutok sa aming episode ngayong hapon. Sana ay marami kayong natutunan at nag-enjoy din kayo sa ating episode ngayon. Ayun, grabe talaga, partner, kasi personally ako ay hindi ganun knowledgeable about sa cosplaying, pero dahil nga dito sa episode natin ngayon is madami talaga akong natutunan. Yes. For sure, yung mga karadyo agree din natin dyan. So, yun nga, kung may gusto talagang i-pursue tong cosplaying, sana ay mas lalo kayong nabigyan ng idea paano talaga yung community na ito, and mas nagkaroon pa kayo ng kumbaga ng drive para ituloy itong cosplaying. Yes, sa mga cosplay and aspiring cosplayers natin dyan na tumutok at nakinig, no, sana yung i-take nyo tong mga sinabi na napag-usapan natin ngayong episode na to at nakapag-note din sana kayo. Baka kasi Ayan. magka-part 2. Oo nga, malay Kasi marami diba? pa talagang pwedeng talakayin Oo, tungkol yes, dito. oo. Ayun. So maraming salamat po sa pag-tune in sa amin ngayong hapon. Sana ay nag-enjoy po kayo at marami kayong natutunan sa episode na ito. Kung may mga may mga suggested topics po kayo, pwede po kayo mag-comment or mag-message sa aming Facebook page. Syempre, palagi po kayong tumutok sa aming programa at hindi lang sa programa namin, sa buong programa po ng Radyo Agri. Ayan, mapapanood nyo po si Miss Jo sa Usapang Arcel. Ayun, tutukan
abangan nyo po siya dyan. At Abangan nyo na syempre, lang po ulit ako. oo, abangan nyo po ulit siya doon. At syempre, palagi po kayong tumutok sa Radyo Agri nga. And muli po, ako po si Vina. At ako naman si Rose. Ayan. At ako naman si Rose. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon sa Radyo Agri 90.1 FM. At sundan nyo pa kami sa mga susunod na episodes. At muli, ito ang radyo at ito ang patok dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM. Filmek, kasaganaan para sa bayan.